Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Grabe talaga mga kaibigan. Akala siguro ng mga maka-Duterte na sa wakas, itong pagkahuli kay Zaldico ay babalik na ulit tayo sa flood control issue. Matatabunan na ulit ang impeachment ni Sara Duterte. Kaso, bokya mga kaibigan, bokya itong plano ng mga makadilis. Matapos ilantad ni Senator Ping Lacson na kaya nilang pagsabayin ang Blue Ribbon Committee para kay Zaldico at impeachment naman para kay Sara Duterte kung sakali ang kaso ay umakyat na dyan sa Senado. Abay umusok sa galit itong mga maka-Duterte, lalo na itong si Puganting Roque at si Butiking Ungas para iligtas ang kanilang amo. Panay ingay ang ginagawa, puro kuda. Parang si Baste mga kaibigan, matapos maghamon ng suntukan kay Madriaga, abay biglang tahimik at tunganga nung tinanggap ni Madriaga yung hamon. Kaya naman, binira itong mga alipores ni Sara Duterte. Nako, abangan nyo po yan, talagang booking at durog na naman sa kahihiyan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan, no? Tinuturuan kasi ni Puganting Roque itong si Zaldico para di na makauwi at paano ididiin ang ating Pangulong Marcos na siya ang utak sa malawakang korupsyon. Well, napabalita po ngayon at inanunsyo ng presidente mismo na nahuli na raw po si Zaldico at siya daw po ay nasa bansang Czech Republic. Well, unang-una po, no? Ang pagkakahuli po niya siguro ay dahil nakanselang kanyang passport. Totoo. Pag nakansela po ang passport ng isang tao, under international law, siya ay magiging undocumented alien and subject to summary deportation. O yan mga kaibigan, galing mismo sa bunganga ni Harry Roque. Totoo po yan, kansilado ang passport ni Zaldico at dahil po yan sa utos mismo ng gobyerno ni Pangulong Marcos. Okay, tuloy natin to. Pero kung meron po kayong access kay Zaldico, pwede ba ho iparating ninyo ang mensahe nito? So bibigyan kita ng legal advice. Ang ginawa mo naman na pag-anunsyo na ang Marcos Jr. ang nasa taas o mastermind ay isang bagay na po pwedeng magbigay sa iyo ng karapatan na humingi ng asylum. Pag ito namang pagiging whistleblower mo ay magiging banta sa iyong buhay, yan ay basihan para ikaw ay humingi ng asylum. Dahil pag ikaw ay pinauwi sa Pilipinas, sigurado ako, napakalaki na pagkakataon na manininoy ka. Papatayin ka na lang. Dahil ikaw talaga ang kaisa-isahang tao na tumistigo na ang presidente ang siyang nasa ulo. Siya ang mastermind ng kabalastugan pagdating sa pangungurakot ng pondo ng bayan para sa mga infrastructure projects. Grabe mga kaibigan, no? Puro contradiction eh. Paano mo sasabihin na delikado ang buhay ni Zaldico sa kamay ni Pangulong Marcos kung ang Pangulo mismo ang nag-utos na i-cancel ang passport para mahuli itong si Zaldico? Di ba mga kaibigan, logic lang at simpleng common sense lang. O, di ba? Hindi kaya grupo ninyo yung nangangatog sa pagkahuli ni Zaldico? Dahil mas madami siyang nalalaman na kabulastugan mula pa sa administrasyon ni Duterte. Kaya nga yung turo ni Roque mga kaibigan kay Zaldico na umiwas at mag-seek na lang ng asylum, abay senyales po yan ng takot na mabunyag ang katotohanan. O di po ba? Kaya naman mga kaibigan, heto ang buwelta ni Attorney Barry sa mga pinagsasabi ni Roque kung makakakuha nga ba si Zaldico ng asylum para mapigilan ang kanyang pag-uwi. Baka daw kasi karnihin ni Pangulong Marcos. Pakinggan po natin tong ganda nito. Ang general rule naman talaga, kung hindi pa resolved yung asylum application, meron kang a certain immunity from being extradited or deported. Yun yun. Pero that doesn't preclude na kung magkakaroon ng arrangement na with yung host government, edi basically ite-terminate lang nila yung yung asylum application. And ang isang cause for termination ng asylum application, well, kung halimbawa mapapakita na nag-submit ka ng fraudulent claims. Okay, isang grounds yun for yung immediate denial. Kung lalabas na you're using the asylum process to evade a criminal prosecution in another country. Yon. But ang point is, kung may mga mechanisms by which pwedeng ma-terminate yung asylum application kapag mapapakita yon, and then kaagad-agad magka-transition into extradition or deportation.
depending on yung circumstances. Ang principal basis mo for an asylum application, ito yung well-founded fear of persecution. Diba? Ito yung mga Yes. tipong because of racial discrimination or religious discrimination, mga ganyan tipo. Pero may secondary basis, which is kahit hindi existing yung una, kung mapapakita mo na pag pinauwi ka ay you'll face the death penalty, torture, mga ganyang mga bagay, pwede ka pa rin bigyan ng asylum. And I think in this case, yun yung ginagamit nila. Pero nga, lahat yun pwedeng iset aside kung lumalabas na one, wala ka namang face na ganun. At pangalawa, ginagamit mo itong asylum process to actually evade. Malinaw mga kaibigan yung pagpapaliwanag dito ni Attorney Barry. Ayun mga kaibigan, di ba? Butata itong si Harry Roque. Sa madaling salita mga kaibigan, malabong mapagbigyan si Zaldico ng asylum. Dahil hindi naman siya ginigipit mga kaibigan ng gobyerno ni Pangulong Marcos. Walang political persecution. Wala din bitay dito mga kaibigan sa Pilipinas. Kaya malabo yung tinuturo na naman ni Harry Roque. Anong akala niya kasi mga kaibigan sa Czech Republic? Tanga-tanga lang? Alam ng kanilang intelligence mga kaibigan at immigration officers ang pagkakaiba ng isang political refugee sa isang high-profile fugitive. Diba? Tulad ni Harry Roque at ni Zaldico. Makikita naman nila yan mga kaibigan sa record na tumakas itong si Zaldico noong kasagsagan ng investigasyon ng flood control anomalies. Diba mga kaibigan, dun pa lang ang simple nun mga kaibigan, kaya malabo na mapagbigyan ng asylum yang si Zaldico. Kasing labo ng mga pinagtuturo ni Harry Roque. Diba? Ika nga ni Attorney Barry mga kaibigan, hindi papayagan si Zaldico kung ang layunin ay takasan ang pananagutan dito sa ating bayan. At magtatago na lang sila sa sinasabi nilang asylum. Tanga-tanga lang, ang tindi ng mga kaibigan ng batas dyan sa mga European countries. Iba talaga mga kaibigan, mga utak kriminal talaga mga kaibigan no? Kaya nga mga kaibigan tinuturing natin na indication of guilt sa mata ng batas, yung pagtakas. Di ba? Parang si Sara Duterte, panay iwas totoo naman, di ba? Panay iwas mga kaibigan sa mga lehitimong issue. Tapos umaaray yung mga alipores niya. Kaya kung ano-ano na lang yung pinagsasabi sa media, sureball na daw mga kaibigan na makakalusot si Sara Duterte sa Senado. Kasi nga halos lahat daw ay maka-Duterte. Ang tindi, maliban lang daw mga kaibigan sa 4 na pusakal. Pakinggan po natin to. Okay, makikita mo, moro-moro talaga yan. They will recommend, this committee will recommend the transmission sa Senado, sa plenary. Makukuha nila ang boto sa plenary, definitely. Pero sa trial, maliwala kayo, 4 lang ang boboto ng conviction. Kasi ang mga pusakal na kontra kay VP Sara, si Conteveros, si Pangilinan, si Lacson, si Soto, yung 4 na yon, definitely conviction yun. Unang-una, wala kang ebidensya. Sabi nga ng depensa, wala kayong ultimate facts. You want us to respond to your complaint, but there are no ultimate facts for us to respond to. So ba't nyo kami pipilitin? Ay nako mga kaibigan, unang-una mga kaibigan sagutin muna natin yung ultimate facts na sinasabi ni Didi Espanelo, di ba? Eto mga kaibigan wala daw ultimate facts. Hindi pa din matanggap ni Attorney Panelo. Well, eto mga kaibigan, si Attorney Mel, ano nga ba yung ultimate facts? Ito, sasagutin niya mga kaibigan. Ano ba talaga ang ultimate facts? Kahit na maikli yan, kahit na mahaba, basta't immediately nakakita ka ng kwento, ultimate facts na yon. Halimbawa, sinabi ko, aking pinaratang, ikaw ay magnanakaw, walang ultimate facts doon. Kasi ano yon? It's just a description. It's just a conclusion. Pero kung sinabi mo ito, si Marta ay kumuha ng 10,000 kay Jose na wala niyang pahintulot, tignan mo, may kwento. Yes. Ultimate facts yun. At hindi mo na kailangan i-detalye kung ano-ano ang mga resibo, dokumento, testigo, saksi. Hindi mo na dapat i-detalye yon sa isang articles of impeachment o kahit sa anumang angal o complaint o petition. Sapagkat ang ultimate facts, ibang-iba sa evidentiary facts na andito na tayo. Kaya ang ultimate facts lang, ilahad mo lang yung kahit na maliit na kwento, pero ang mga ebidensya ay sa hearing na. Di ba mga kaibigan, malinaw. Abogado din naman si Panelo pero di natin alam mga kaibigan kung bakit hindi niya ata alam ito. O baka naman tanga-tangahan lang, no? Eto si Attorney Melo,
Ang simple ng pagpapaliwanag mga kaibigan. Malinaw. Doon pa lang may ultimate facts na. Kasi nga may kwento yung kabalbalan ni Sara Duterte. Hindi lang basta-basta tinuturo mga kaibigan na siya ay magnanakaw. May detalye at may kwento. O, di ba mga kaibigan, narinig naman natin kay Mr. Madriaga yung buong kwento. O, tapos yung mga ebidensya tulad ng mga resibo, mga dokumento at iba pa, sa hearing na lang yan ipapakita. Basta may kwento, may ultimate facts. Ang linaw mga kaibigan eh. Kaya nga yung pinagsasabi ni Panelo dito na 4 lang yung boboto para i-convict si Sara at sabihang pusakal, abay heto mga kaibigan, inupakan ni Senator Ping Lacson itong butike. Oo, eto matindi rin to. Alam mo, much as I don't want to comment on a nonsensical comment or statement, pero Totoo. dapat sagutin din eh. Bakit marunong pa siya sa amin? Ako, walang pwede magsalita on my behalf. I can speak for myself, except the evidence. Sinabi ko na yan eh, we'll always be guided by the evidence. Wala pa tayo doon. Bakit pinangungunahan niya at tatawagin pa niya kaming pusakal? Anong i-voltage siya noon? Lalagay niya kami on the spot. Ba't mas marunong pa siya sa akin? Bakit mas marunong pa siya kay Risa? Ba't mas marunong pa siya kay Kiko? Ba't mas marunong pa siya kay SP? Bakit manguhula pa siya? Eh kung sabihin ko sa iyo pusakal na manguhula, nababasa niya bang isipan ng bawat senador? Mo, kami, nag-usap-usap na rin kami eh. At least some of us, ano? Ang titingnan natin yung pasong ng ebidensya. Kung ebidensya, kasi kami, nasa microscope kami niyan ng publiko kasi definitely open sa publiko yung trial. As in the case of former CJ Corona, no? Nasa microscope kami, kaya babantayan kami dyan whether or not may intention kami tumakbo pa o wala na. Nagmamasang kami, obserbahan kami, at kung malabo naman ebidensya at pagkukonvict pa rin kami, ano mahihita namin doon? Yun ang iwanan naming legacy, dalawa ni Senate President Soto, na kami walang kakwenta-kwentang ebidensya, nag-convict kami. On the other hand, ang tiba na ebidensya, tapos mag-a-acquit kami. Saan naman kami lalagay niyan? Yan ba ipapamana namin sa mga anak namin, sa mga apo namin? May mga huwisyo naman kami, huwag niya kami pangunahan. Kasi yun ang talagang complete nonsense. Yung sasabihin mong 4 yung sigurado magko-convict. Hindi lang sa pusakal, ungas siya, ungas. Yan mga kaibigan, ungas. Itong si Butiking ungas. Oo. Alam nyo po, hindi lang po kasi simpleng bardagulan yan. Oo. Yung sinasabi dito o yung matapang na reaksyon ni Senator Ping Lacson. Ang bansag na ungas mga kaibigan kay Panelo, nako. Matindi yan. Oo. Yan po ay nag-uugat sa tila kawalan ng respeto sa proseso ng Senado. Kaya nga, ewan ko ba dito kay Atty. Panelo kung ano-anong lumalabas sa bunganga eh. Kasi naman mga kaibigan, bilang isang batikang abogado, dapat sana alam niya din na ang mga senador ay tumatayo bilang mga judges, di ba? O sa isang impeachment trial. Ang pagsasabing 4 lang naman. Oo, 4 lang sila naboboto kay Sara para i-convict. Hindi po yan nakakatulong. Yan po ay pagmamaliit sa ebidensya. Pagmamaliit sa integridad ng bawat senador. Palibasa kasi mga kaibigan, no? Ito, real talk lang to Palibasa kasi yung mga kaalyado niya mga DDS senators. Walang hiya-hiya. Totoo naman, di ba? Itong si Robin Padilla, si Aimee, walang hiya-hiya yung mga yan. Si Piluca, walang impartiality. Wala silang pake sa ebidensya. Una pa lang mga kaibigan, Sara Duterte na sila all the way. Malakas man o mahina yung ebidensya, abay Sara Duterte sila hanggang sa huli. Di ba mga kaibigan? Kaya nga huwag nating kalimutan na ang testimonya ni Ramil Madriaga, yung mga pasabog ng COA at yung pagkahuli kay Saldico ay nagbibigay ng bagong bala sa impeachment. So yung pagpapakita mga kaibigan ng overconfidence ni Panelo ay pwedeng basahin ng publiko yan mga kaibigan bilang pag-iwas sa katotohanan. Yun na ngayon nakikita natin dito kay Sara Duterte. Panay iwas. Ayaw sumagot, di ba? Mas gusto pa o mas mabilis pa siyang sumagot sa pagiging boba niya. Di ba? Nagkamali ata itong si Atty. Panelo ng binangga. Si Senator Ping Lacson pa talaga nakilala sa pagiging diretso at matapang. Hindi basta-basta papayag naman
si Senator Ping Lacson na diktahan siya ng isang outsider katulad ni Panelo. O di ba? Tapos kung umasta mga kaibigan, di ba? Nang huhusga na sila na eto lang yung makukuhang boto ni Sara Duterte sa Senado, 4 lang. 4 na conviction. Kapal na mukha mga kaibigan, no? O sabihin na natin, alam naman natin na malakas si Sara dyan sa Senado. Pero ang tanong, malakas ba si Sara sa taong bayan? Oo, kasi alam naman natin mga kaibigan, karamihan ng mga kababayan natin gustong humarap si Sara Duterte dyan sa impeachment. At gusto ng taong bayan na wala na pong Duterte kailanman ang maging presidente. Diba mga kaibigan? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.